Yan, magandang araw po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Muli po tayong nagbabalik sa isa na naman pong kwentuhan dito sa Palay Bida sa Radyo Agri. Hatid pa rin po ng Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. At ako po ang inyong makakasama sa mga oras na ito, Badeth Grospe, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filmec. At samahan po ninyo ako sa halos isang oras nating talakayan at kwentuhan at bagong kaalaman tungkol po sa pagpapalayan. At sa mga nagtataka po at medyo na-miss po yung ating schedule kahapon, ito po ay dahil sa na-experience nga po natin na power interruption kahapon. Kaya po nag-decide po ang management at syempre with the help of Phil Rice kay Sir Minard na i-reschedule po ngayong araw hanggang mamayang 2:15 PM po ang ating episode po para sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Yun. So, bago po tayo magsimula ay batiin po muna natin ang lahat ng ating mga kasamahan dito sa Filmec. Of course, starting off with our Director 4, Dr. Janicia Alvindia. Andyan din po of course ang ating Director 3, Sir Joel Dator. Sa lahat po ng mga division chiefs and section heads, of course sa ating Applied Communication Division Chief Sir Elijah Davalos at sa ating Administration Division Chief Sir Jerry Avellanoza. Magandang araw po sa inyo at sa lahat din po syempre ng ating mga guards on duty, utility personnel at sa buong Filmec community, magandang araw po. At gayon din sa lahat ng mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa kanilang mga sasakyan po at the moment na nakikinig po sa 90.1 FM na frequency channel po sa ating radyo. At sa mga kapitbahay din po nating mga ahensya. Yan, magandang araw po sa ating lahat. At syempre, batiin din po natin ang ating mga kapalay at mga karadyo agri mula po sa Philippine Rice Research Institute. Of course, sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John De Leon at sa head po ng Development Communication Division of PhilRice na si Dr. Hazel Antonio. At syempre, babatiin ko na rin ang lahat ng mga tagapakinig natin sa ating 90.1 FM channel. At syempre sa mga moderators po natin ng ating mga Facebook pages, of course, sa Radyo Agri Facebook page, andyan si Sir Raymel de la Cruz. Sa ating DA Filmec, andyan si Sir Noel Mariano Jr. mula sa Filmec. And syempre sa ating DA PhilRice Facebook page, Sir Mider Pagaduan at sa RCF Extension Program Facebook page ay si Sir Mike Talplacido mula pa rin po sa Filmec. Yun. So kung meron po kayong mga pagbati at katanungan po sa ating magiging talakayan ngayong araw ay maaari po ninyo itong i-comment sa akin po mga nabanggit na mga Facebook pages. Nandiyan ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec, DA PhilRice, RCF Extension Program page at sa DA Filmec. At gayon din po, kung meron po kayong mga messages, mga katanungan, suggestions at pagbati, of course, pwede nyo rin pong i-text yan sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445. At para naman din po sa mga katanungan, suhestyon at ilan pang impormasyon na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute, nandyan pa rin po, of course, ang kanilang PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423. Yan po, kung may mga questions po kayo sa PhilRice, andyan po ang kanilang text hotline. Mahigit 10 taon na po nang magsimula ang radio engagement ng PhilRice at hanggang ngayon po ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng PhilRice ang potensyal ng radyo na makapagbigay ng impormasyon sa pagsasaka. So ito pong mga radio engagements po na ito ng PhilRice, nakilala na rin po sa tawag na Palay Bida ang naging paraan po ng ahensya upang maibida ng ating mga rice experts ang mga makakalagang impormasyon na dapat po ninyong malaman sa pagpapalayan. At yun nga po, isa po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec sa mga partners po, sa mga radio partners po ng PhilRice. Yan. So sige po, mag-proceed na po tayo sa ating panibagong talakayan po ngayong mga oras na ito. Ayan, so mga kapalit, mga karadyo agri, aminin po natin na kahit gaano kaganda po ang ating mga ani, ay po pwede pa rin po itong masayang kung meron pong mali sa paraan ng pagpapatuyo at pag-iimbak ng palay. Sa katunayan,
kasalukuyan nga po ay umaabot sa 1 to 7%. Ayan 1 to 7% ang nawawala sa ani dahil lamang po sa hindi maayos na post-harvest practices. At syempre, lalo na po with the crisis at syempre sa mahal po ng mga bilihin ay napakahalaga po ng bawat butil. Kaya naman po ang bawat butil ay dapat po na ating inaalagaan. Kaya naman po ang isa sa tanong ng ating mga kapalay, nire-rekomenda ba ang pagbibilad ng palay sa kalsada? Yan. So, ayon po sa palay check system ng PhilRice, hindi kailangan po na natatapos sa pag-aani ang gawain sa ating palay dahil kasunod nito ang tamang pagpapatuyo at pag-iimbak para mapanatili ang kalidad at kita. At syempre, meron pong mga restrictions of course pagdating po sa pagbibilad ng palay sa kalsada. Kaya yun din po mahalaga na aware din po tayo doon, mga kapalay at mga karadyo agri. At syempre ngayong araw po ay aalamin natin ang mga tips tungkol sa pagpapatuyo at pag-iimbak ng palay. At muli pong nagbabalik sa ating programa via Zoom si Kapalay Engineer Tyrone Huganas, Science Research Specialist 2 mula po sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Yan, magandang araw po Kapalay Tyrone. Welcome back po sa ating Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, ayan, the usual, batiin po muna ninyo ang ating mga tagapakinig at ang ating mga live viewers po sa mga oras na ito. Ayan, okay. Magandang hapon po. Nagbabalik po ang iyong kapalay. Tyrone Huganas po from the Philippine Rice Research Institute. At ako po ay bumabati ng isang magandang at mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. And of course, sa mga taga PhilRice and PhilMec, mga kasamahan po natin dyan, magandang hapon po. Yan, maraming salamat Kapalay Tyrone na pagbigyan mo kami ulit para sa panibago nating talakayan dito sa ating programa. Ayan. So, sige, simulan na natin ang ating kwentuhan. Ayan. So, para sa aking unang katanungan, Kapalay Tyrone, bakit nga ba mahalaga na tama yung pagbibilad at pagpapatuyo ng palay, lalo na pagkatapos nitong anihin? Ayan. So, thank you, Ma'am Badet, na napapanahon po yung ating topic talaga ngayon, sa pagpapatuyo at tamang pagbibilad ng palay. So, bakit nga po ba ito mahalaga? Mahalaga po ang proseso na ito upang mapanatili natin yung kalidad ng butil. So yun po yung ating keyword, mapanatili ang kalidad ng butil. Dahil kung magagawa po natin ito ng tama, may iwasan po natin yung pagkasira at pagkakaroon ng amag ng ating mga palay na iimbak at masisigurado po natin na ligtas po itong kainin at gawing binhi. Pinipigilan din po nito ang sobrang pag-init ng butil na nakakaapekto sa milling recovery ng palay kung ito po ay intended for milling. So dito po sa portion ng ating programa na ito, binibigyan po nating diin yung kahalagahan po ng agarang pagpapatuyo ng palay matapos anihin upang mapanatili ang kalidad nito. Ayan, so sabi nga po natin kanina dun sa ating introduction, malaki po yung effect nito para sa kita din syempre at kalidad ng bigas na ine-enjoy at i-enjoy ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Yun. So para po sa aking second question, ano po ba ang dapat gawin or ano ang dapat gawin agad sa bagong aning palay, lalo na po kung ito ay basa or mayroon mataas na moisture content? Bakit hindi po ito dapat iimbak ng matagal bago po patuyuin? Good question, Ma'am Badet. So, sa bagong aning palay po, lalo na kung basa pa, ang una pong dapat gawin natin ay mapatuyuan ito o mapahanginan. So ayon po sa ating key check na sinusunod, ang bagong ani po ng palay ay karaniwang nasa 18 to 21% moisture content kapag dry season at nasa 20 to 25% MC naman po kapag wet season. So, ang question, paano po natin ito patutuyuin? So, meron po tayong mga ginagamit na mga methods. I'm sure yung mga tagapakinig po natin, karamihan po sa kanila nasubukan na po alinman dun sa method na babanggitin ko. So, una po, maaari po tayong gumamit ng solar drying method. So, ito po yung pagpapatuyo ng palay gamit po yung init ng araw. So, nire-recommenda po natin dito ang paggamit ng malinis na lona at inilalatag po natin ito sana sa sementadong patuyuan para naman po ma-utilize po natin yung init ng araw sa pagpapatuyo habang nasisigurado po na malinis yung ating mga palay. Yes.
Kung meron naman po tayong access dun sa mga mechanical dryers natin o yung mga bagong technology po natin sa pagpapatuyo, pwede po tayong gumamit ng heat drying method kung tawagin. So ito po ay mabisa lalong-lalo na po kapag wet season, kapag andyan po ang kabi-kabilang ulan at marami po tayong mga aanihin na palay na nagsasabay-sabay na kailangang patuyuin. So balikan ko Ma'am Badet yung isang question nyo po. Sabi niyo po kanina, bakit hindi pwedeng mag-imbak muna nang pagkatapos matagal. mag-ani? Yes. Opo, di po ba? Baka kasi may ibang farmers sabihin, imbak ko muna yung palay bago ko siya i-dry. So, Yes. hindi po pwede. Okay. Hindi po pwede yung ganong maging process. Bakit? Kasi po, kapag inimbak po natin yung basang palay, especially yung mga dripping wet kapag wet season po, mabilis po itong iinit. At ito po ay pamumugaran ng amag at insekto. Kaya naman po, nagdudulot ito ng pagkasira or discoloration doon sa ating mga palay na iimbak kapag ganun po yung ginawa natin. So in return, ano po mangyayari? Bababa po yung kalidad ng ating palay. At kasabay po sa pagbaba ng kalidad ng palay, bumababa rin po yung value at presyo nito. So, malulugi po tayo kapag yun yung gagawin natin. So, ano po ba yung mabisang gawin? Ayan, kung hindi po natin kayang patuyuin yung mga palay nating inani na hanggang 12 to 14%, which is yung optimum range po ng optimum range ng moisture content na pwede na po nating i-imbak yung palay, o ito po yung safe range. Pag hindi po natin kayang patuyuin sa ganong range, pwede po nating patuyuin yung ating mga palay na inani hanggang maging skin dried po ito. Ano po ba yung skin dry? Ito po ay at least nasa 17 to 18% po ang moisture content ng palay para po pansamantala nating maimbak. Okay. Pero, paalala po, kung pansamantala po natin siyang i-imbak, kailangan pa rin po natin ito patuyuin later on hanggang maabot po yung 12 to 14% rather na moisture content sa loob po na hindi lalagpas sa 24 oras. So yun po yung mga reminders at mga considerations natin kapag temporarily ay magi-store po tayo ng palay after po harvest. Kailangan ito po ay skin dried. Okay. Or kapag skin dry, 17 to 18%, kumbaga medyo mataas pa rin yung MC nito kung tutuusin, ano, Sir Opo. Tyrone. Ang ideal is 12 to 14%. Ayun, tama po yan, Ma'am Badet. Yes. Ayun, at kanina nga nabanggit ni Kapalay Tyrone na merong dalawang methods, yung solar drying method o yung pag-utilize natin ng init ng araw. Lalo ngayon, Kapalay Tyrone, talaga namang very intense. Ang init ng araw. Oo, kaya swak ang ganitong klase ng method kung tutuusin. At yung ikalawa naman ay yung heat drying method o yung paggamit ng mga makinarya kagaya ng mechanical dryers. Na swak naman, syempre, kapag panahon ng tag-ulan kung saan wala halos presensya ng init ng araw sa mga ganitong pagkakataon. Ayan. Ito naman para sa aking ikatlong katanungan, Kapalay Tyrone. Ito siguro, bagamat yung iba alam na to, pero siguro para sa clarification at reminder din sa lahat ng ating mga kapalay at karadyo agri. Nirerekomenda nga ba ang pagpapatuyo ng palay sa kalsada at bakit? At ano naman yung mga alternatives na pwede pang pagpilaran ng ating mga inaning palay? Generally, hindi po talaga natin nare-rekomenda yung pagpapatuyo ng palay sa kalsada. So, siguro may mga magtatanong po o magtataka sa ating mga tagapakinig. Kasi, nabanggit nga po ngayong dry season, tirik po ang araw. Kabi-kabila po ng mga highway natin, merong nagbibilad directly sa ating pavement. So, hindi po natin nire-recommend yun kung maaari kasi po nadudumihan yung palay. Natatapakan po ito at nadadaanan ng mga sasakyan. At posible po na mahaluan ng mga bato, langis at iba pa pong mga contaminants yung ating mga palay na binibilad doon sa highway o directly po sa pavement. So, ito pong mga bagay na nabanggit ko, nagpapababa po kasi ito ng kalidad at presyo ng ating mga palay. So, meron din po kayong isang nabanggit kanina. Ano ba yung mga mainam na alternative po? So, alamin po natin. Una, isa po sa mga nire-recommend natin dito sa PhilRice ay ang paggamit po ng malinis na lona o trapal. Para po hindi po directly nakadikit yung ating mga palay doon sa pavement o sa cemented floor. So, napoprotektahan po natin ito sa mga contaminants. Pangalawa po, kailangan siguraduhin po natin na
hinahalo po natin palagi yung palay kapag nagbibilad po tayo gamit po yung solar drying method para naman po masigurado nating pantay yung pagkakatuyo ng palay. At panghuli po ay ang paggamit ng portable moisture meter para po masigurado nating tama yung moisture level ng ating palay na pinatutuyo. Hindi po siya over-dried o hindi naman po siya kulang sa drying. Ayun. At saka ano din, kasi meron na rin batas tama na talagang nagbabawal na magbilad ng palay lalo sa mga highways. Tama ka, Palay Tyrone, ano? Oo. May sanctions ito Oo. Ayun. Kaso, meron pa rin po at meron tayong nakikita. Well, naiintindihan naman po natin kasi yung iba, wala po talagang access sa mechanical dryers at yung iba po, even sa mga solar drying pavement o yung talagang bilaran ng palay, wala rin po silang access. Kaya napipilitan po yung iba na sa shoulder sa highway bibilad. Oo, yun pero ulitin po namin, bawal po yun. Meron po tayong batas na nagbabawal po sa pagbibilad ng ating mga palay sa mga kalsada, lalo na yung highways. At syempre, yung mga na-mention pong mga reasons ni Kapalay Tyrone na generally speaking, ayaw natin syempre tayo ay malugi. At kung ayaw nating malugi, siguraduhin natin na maganda ang kalidad ng ating mga iaaning palay. And one way to do that is of course tamang paraan ng pagbibilad at pagpapatuyo ng ating mga inaning palay. So yan po mga kapalit, mga karadyo agri, ang ilang impormasyon. Tungkol pa lamang po yan, ilan pa lang po yan tungkol sa tamang pagbibilad at pagpapatuyo ng palay. Kaya naman po, syempre mamaya ay mabibigay pa po si Kapalay Tyrone ng iba pang mga information po tungkol dyan. At kaya po, stay tuned lamang po tayo mga kapalay at mga karadyo agri. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, basahin po muna natin ang ilang mga pagbati at mga comments po ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. So muli po, tayo po ay sabayang napapanood po sa mga Facebook pages po ng DA PhilRice, DA PhilMec at syempre sa ating Radyo Agri 90.1 FM PhilMec Facebook page at sa RCEF Extension Program Facebook page. At syempre, tayo pa rin po ay napakikinggan din sa 90.1 FM broadcast channel po ng inyong mga radyo. Ayan. So, para po sa ating mga pa-shoutout at mga pagbati, yan, from Kapalay Rolly Tabamo Fernando mula po sa Buenlag, Herona FAC. Magandang araw po at maraming salamat po sa pagtutok. Ayan, via our DA PhilMec Facebook page. At syempre, gayon din sa lahat na po ng mga nakatutok. Ayan ito from RCEF Extension Program Facebook page. Ang ating suking kapalay, yan si Kapalay Irma Bacolod Amerna. Magandang hapon po. Rice farmer mula sa Santa Rosa City of Laguna. Maraming salamat po. At eto pa, ayun, may mga ilang questions po na sa palagay ko po yung RCEF Extension team po ang makakasagot. But yun, shout out po sa inyo mga kaparit, mga karadyo agri. At salamat po sa inyong pagtutok. Ayan. From Kapalay, Aminar, ayan, new haircut, new life. Di naman, kasi nainit lang din talaga ngayon. Ayan, maraming salamat. At yun muna yung ating mga pagbati. At ito din, babatiin ko na rin yung mga naging bisita natin kanina dito sa ating ahensya at dumaan dito sa ating himpilan mula sa ating local government unit ng San Jose, Nueva Ecija. Ayan, nandyan si bumisita sa atin kanina si Ma'am Joni Ann Gamboa at si Sir Fred Alfonso. At mula naman po sa mga staff ni City Councilor Mary Eleanor Villena, bumisita sa atin kanina si Miss Andrea Manipon at si Ma'am Myra Domingo. Yun. And eto pa, mula po sa Quezon, Nueva Ecija, magandang araw po, Kapalay Derwin Villena, and from Kapalay Bebeng Abayon Pelye, magandang hapon po. Rice farmer from Jensan. Ayan, magandang araw po at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, so tuloy-tuloy lamang po sa inyong mga pagbati, sa inyong mga shoutouts. At syempre po, kung may mga questions po kayo with regards po sa ating topic ngayong araw na to, huwag po kayong magdalawang isip na i-comment po yan sa ating mga Facebook pages. At syempre, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM
Filmeg. At maaari na rin po ninyong mapanood yung mga na-miss po ninyong episode sa ating page at gayon din po sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmeg. At gayon din po sa mga hindi po naabutan ang simula ng ating talakayan ngayong hapon or dun po sa mga totally hindi po nakapakinig, medyo na-miss out po yung ating schedule ngayon. Muli po ninyo itong mapakikinggan ito pong ating particular episode sa Sabado po ng hapon 2 to 3 p.m. po sa 90.1 FM channels ng inyong mga radyo. At syempre, follow nyo na rin po yung iba pa naming mga digital platforms. Hanapin lamang po ninyo sa Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, balik na po tayo sa ating talakayan tungkol sa tamang pag-iimbak at pagbibilad ng palay. Kasama pa rin po natin via Zoom si Kapalay Engineer Tyrone Huganas mula po sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice Central Office. Yan, para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, Kapalay Tyrone, sa inyo pong recommendation, mas mainam po ba na ibenta ng tuyo ang palay or ibenta na lamang po ng sariwa? Alin po sa mga ito yung mas kikita po yung ating mga kapalay? Pangkalahatan po, mas mainam talaga na ibenta po natin yung palay na tuyo na kaysa naman po sariwa. So bakit po? Kapag tuyo kasi ang palay, mas mataas po ang presyo nito, mas magaan, kaya naman po mas mababa po kasi yung MC nito, kaya naman mas tatanggapin po ng mga millers dahil sa magandang kalidad. So ito po yung tinatawag, yung pagpapatuyo po kasi ng palay, ito po yung tinatawag natin na pag-add po ng value dun sa ating fresh harvest. Pero meron po tayo mga farmers na walang access dun sa mga drying facility na nabanggit nga po natin kanina sa ating talakayan, kaya naman po kung minsan na-allow po na sila ay nagbebenta po ng palay na kaaani at fresh. Okay. So, pwede rin naman po ito. Pero, syempre, i-expect po natin na mas mababa na po ang presyo nito kumpara doon sa tuyo na palay kung ibebenta. Kasi may mga deductions na po dahil nga po sa moisture nito. So, madaling sabi po, kung kaya po natin na patuyuin yung ating palay ng maayos, mas kikita po tayo. Pero paalala lang din po sa pagpapatuyo ng palay, kailangan nasa ayos po ang pagpapatuyo at maganda po ang kalidad nito. Kasi yung mga overdried po at yung mga palay po na hindi nabantayan yung drying operation, usually ito po yung mga nag-fissure o yung mga nagka-crack ng palay. Kaya naman po yung mga ganitong senaryo po nakaka-apekto rin po sa presyo at value ng palay. So hindi po basta tuyo ay mataas, masisigurado natin mataas yung presyo. Kailangan tuyo po siya at maganda yung kalidad po ng pagkakatuyo. At yun nga yung talagang nakaswak dun sa 12 to 14% na moisture content na ideal na nabanggit nyo nga kanina. Kasi syempre, ano man na sobra at ano man ang kulang, compromise agad ang quality, and syempre hindi po excuse of course ang ating mga inani na mga palay dyan. At yun nga, i-reiterate ko lang na mas prefer base sa expertise si Kapalay Tyrone na maibenta ng tuyo ang ating mga palay. And syempre, yun nga, 12 to 14% na ideal moisture content. Yun. So for my next question naman, Kapalay Tyrone, ano naman po yung tamang kondisyon, including po yung moisture content ng palay bago ito iimbak upang maiwasan yung pagkasira nito? Siguro ito yung mga prefer na iimbak muna bago po nila ito iani para hindi ma-compromise yung kanilang mga palay bago po nila ito ibenta. Ayan. So, sa mga farmers po na may kakayahang mag-imbak, so meron po tayo mga iba't ibang preference nga na nabanggit po. So, para sa mga nag-iimbak po ng palay, generally 14% o mas mababa po ang ating nare-recommendang MC para po maging ready ito sa storage. Kung mga palay po natin ay ating ipapagiling naman, ang ating recommendation po ay nasa 13 to 14% para po ma-ensure na hindi chalky or hindi po mabibinlid or mga puno ng cracks yung ating mga palay na ipapamil. Yun po yung nabanggit din natin kanina na nakakaapekto ang MC o ang tamang pagpapatuyo doon sa milling recovery ng ating palay na ipapamil. At panghuli po, para po sa mga farmers na gustong gawing binhi po yung kanilang inani, generally ang ating recommendation po ay nasa 12% para naman po masigurado natin na mataas ang germination nito at hindi po basta-basta mag-absorb ng moisture during storage.
So inirekomenda po natin sa ating key check na patuyuin agad yung ating palay ng nasa 14% o mas mababa na MC para po maging ligtas ito na imbakin. Yes, kasi nga na-mention nga kanina yung mga pwedeng pamugaran ng amag or ng mga insekto kapag hindi po din maayos yung pagkakaimbak or basta-basta na lang iimbak yung ating mga inaning palay. Ito naman po, sa pag-iimbak pa rin po, meron akong nasagap kay Kapalay Minard na kailangan or mahalaga na gumamit ng patungan. So, gaano ba kahalaga or bakit mahalagang gumamit ng patungan at ano yung mga pwedeng options para sa patungan? Okay, so karaniwan, yung mga farmers po natin at yung mga farmer groups o may mga cooperative po na nag-i-store talaga ng madaming palay ay gumagamit po ng paleta. So alam po ng mga tagapakinig natin ito at ng mga farmers. So yung paleta po, isa po siyang plastic na materyales kung saan naka-elevate po yung ating mga palay kapag dito natin pinapatong. So yun po yung usual na ginagamit. Pero isa po sa mga question nyo, ma'am, ano ba yung mga alternatibong materyales if ever hindi po available o wala tayong paleta? So meron po tayong mga innovation o mga alternative na ginagawa. Yung iba pong mga farmers na nakikita ko, gumagawa po sila ng homemade na paleta o DIY na paleta. Gamit po yung mga kahoy, kawayan, o kaya naman po kung wala talagang kahit yung mga kahoy, pwede po na pagpatungan pansamantala yung mga plastic or sako para po hindi directly na nakadikit yung ating mga iniimbak na palay sa lupa o sa semento. Kasi po, ang tendency kapag ito ay directly nakadikit, maaari po mag-absorb ng moisture mula sa lupa o sa semento. So meron din po tayong mga paalala kapag nagkakamada po tayo ng sako o nagsasalansan ng mga nakabutil, ng mga nakasakong butil po natin para imbakin. Kailangan po nagiiwan tayo ng espasyo sa pagitan po ng mga paleta para po makaikot po yung hangin at magkaroon din po ng safe space na dadaanan yung mga nagmamanage po ng mga palay natin sa imbakan. At pangalawa po, meron din tayong tamang taas ng kamada pagdating po sa mga palay na iniimbak natin. Generally, ang ating recommendation po, 6 to 7 na sako lamang ang pinagpapatong-patong natin para hindi po masyadong mataas. Tendency po, pag sobrang taas po kasi ng kamada, nagiging mahirap po yung pagmamanage ng mga palay at nagpo-pose din po ito ng danger o panganib dun sa ating mga taong nagtatrabaho sa imbakan. Baka po kasi biglang bumagsak, di ba? So, di po natin nire-recommend yung ganong practice. Ayan, 6 to 7 po ha, hindi po siya 7 and above. Para po maiwasan yung risk. At saka yung pagbuhat din po siguro yung pagbuelo, talagang may danger din po doon sa bubuhat. Ayan, at syempre, may certain space para po dun sa pagmamanage. At syempre, yung ventilation din po, I guess, ay i-consider din po yun. So, for my last question na po, Kapalay Tyrone, paano naman po mapapanatiling ligtas ang mga nakaimbak na palay laban po sa amag, bukbok, daga, at iba pa pong mga peste? Ayan. Ano po yung nabanggit nyo? Amag, bukbok, daga at saka iba pang peste. Opo. Oo. Ito po yung mga best friend. Mga gate crashers sa mga imbakan. Opo, yung mga best friend natin na hindi natin gusto dun sa ating imbakan. Yes po. Ayan. So, ayon po sa Keycheck 9 na sinusundan natin sa PhilRice para po mapanatili nating ligtas yung ating mga imbakan ng palay laban po sa mga nabanggit, yung amag, peste, at mga daga at bukbok, apat lang po yung kailangan nating tandaang words. Meron po tayong keywords na hinanda. Kailangan tuyo, malinis, selyado, at binabantayan po natin yung ating mga imbakan. So, expound ko lang po yung bawat keyword na binanggit ko. So, una po, tuyo. Kailangan po nating siguraduhin tuyo ang palay. Yun nga po yung recommendation natin na 14% pababa yung MC para hindi po pamahayan ng amag at insekto. Kasi po kapag mataas po ang MC, parang invitation po yun sa mga amag at insekto na doon ay mamahay sa ating mga iniimbak. Ikalawa po, malinis.
So kailangan panatilihin po nating malinis yung ating bodega at lagayan ng mga palay para wala pong pinanggagalingan ng peste. Ikatlo, maayos o selyado. Kailangan gumamit po tayo ng warehouse na selyado po talaga. Wala pong entrance yung mga peste, mga daga o anuman pong mga farm animals na maaari pong mag-cause ng pagkasira doon sa ating mga palay na iniimbak. At panghuli, kailangan po ay, ano yung binanggit ko? Binabantayan. Regular po nating ini-inspection o binabantayan yung ating warehouse para po ma-check po natin kung merong senyales ng amag, insekto, o bakas po ng daga o ng tubig. Even mga tubig po kasi ito po ay nagkukos po ng pagkasira sa ating palay. So mahalaga po yung 4 na nabanggit ko. Kailangan ang ating warehouse ay tuyo, ang ating mga palay ay tuyo. Yes. Malinis, selyado po ang ating warehouse at kailangan regular po natin itong binabantayan. Ayan, kung mga practical reminders at mga tips at sigurado po na wala pong gate crusher sa inyo pong mga warehouse o sa mga imbakan. Ayan, maraming salamat as always, Kapalay Tyrone Hogana, sa pagsama sa amin ulit para ibahagi naman this time ang mga impormasyon tungkol sa papaano nga ba yung tamang pagbibilad at syempre pag-iimbak ng palay. At syempre, bago ka namin tuluyang pakawalan, baka may mga pa-shoutout or mga greetings ka na gustong batiin or i-shoutout sa mga oras na ito. Ayan, actually yes, may bilin po sa akin. Kahapon pa lang nag-message nung nakita yung ating promo photo po sa sa page po ninyo. So ayan, shout out po sa mga friends and classmates ko nung college. Actually, tiga Filmec po sila, si Kimberly Pabello, Osma Ormilia, Rosemary Ormilia, Mirwilin Mariano ng TPI, and of course si Zipporah Tomas ng TMTD. So yan po yung tinatawag naming Filmec girls dun sa aming sa batch nyo. Circle of friends. Ayun, yes. okay. Sama-sama po sila dyan. Hello, magandang hapon. Thank you sa pakikinig at pagtutok sa ating episode today. And of course, binabati ko rin po yung mga kasamahan po namin dito sa PhilRise. Actually, busy po ang aming team ngayon dahil meron tayong delegates from Tanzania. So, galing po sila sa Filmec. Ayan. Yes. Andito po sila ngayon. So, binabati ko rin po yung mga kasamahan ko ngayon. And of course, sa ating mga tagapakinig. So, nagpapasalamat po kami sa pagtutok at pagsuporta sa ating programa. So, nire-reiterate po namin na sundin po natin yung ating mga rekomendasyon para po mapanatili po natin ang magandang kalidad at tumagal po yung mga iniimbak nating palay. Patuloy rin po kaming nag-i-encourage na patuloy nyo pong tutukan yung mga programang katulad nito sa Radyo Agri po natin. Marami pong mga available online na mga seminars or mga learning, knowledge sharing and learning experiences po katulad nito. So wag po nating palagpasin. And of course, higit sa lahat, binibigay po namin sa PhilRise and of course sa Filmec din, I'm sure, ang suporta natin sa ating mga magsasaka. Pagpupugay po para sa kanila dahil kung wala po ang ating mga magsasaka, wala po tayong pagkain sa bawat hapag. So maraming salamat po at magandang hapon. Ayan, maraming salamat Kapalay Tyrone. Yan, same vision tayo of course, PhilRise, Filmec and other agencies of course na attached at syempre ang buong Department of Agriculture sa pagsisecure ng ating backbone of our nation, ng ating economy na siyang talagang nagpatuloy na nagiging sandigan natin pagdating sa seguridad natin sa pagkain. Ayan, meron ako nakitang question kanina. I think may pahabol na question kanina, Kapalay Tyrone. Pero yan, shout out muna sa lahat ng mga nakatutok pa sa atin sa ating mga Facebook pages. Ito, from Kapalay Mike Tagustos, gaano raw po ba katagal ang shelf life ng dried palay? Ayan. So, magandang tanong. Actually, hindi po natin na-touch yata kanina, no? So, ang shelf life po ng palay ay depende pa rin po sa MC nito. May tinatawag po tayong rule of thumb na every 1% po na nababawas dun sa shelf life, sa moisture content ng palay, kapag i-imbak po natin, ay mas nadodoble po yung shelf life nito. So, for example, magsimula po tayo sa 14%. Yung 14% to 13% po na range, usually tumatagal po yan ng 3 months. Okay. Kung babawasan po natin ulit ng 1%, 13 to 12, madodoble po yun, 12. Okay.
magiging 6 months and so on and so forth habang bumababa po hanggang 11% ay umaabot po ng 1 taon yung ating palay na pwedeng imbakin. Pero paalala rin po, hindi po natin nire-recommend yung more than 1 year na imbakan kasi of course, ang ating palay ay living organism, nagre-respire po, nagde-deteriorate po yung quality nito. So kailangan po natin siyang i-consume as soon as possible at nire-recommend lang po natin yung mga ranges ng MC na yon para po sa mga palay na may intended use talaga. Ayun. So, yun. So, maraming salamat at I think nasagot ng buong-buo ng comprehensive yung ating yung question ng ating kapalay kanina. So, maraming salamat ulit at ilan pang mga pagbati ito from D.A. Philrice Facebook page. Ayan, may tanong siya, kailan daw po seminar sa Pampanga? Yun. From Kapalay R.L. Enzo. And ito, from our another Suki na kapalay from Kapalay Frederick Saludes. Hello po, pa-shout out po. Maraming salamat po. And ito, from our D.A. Filmic Facebook page. Ayan, maraming salamat po kapalay Rolly Tabamo Fernando for sharing po yung inyong personal experience dahil ang kanilang samahan daw, ang problema ay yung pagpapatuyo ng palay. Kaya daw ang tendency, kakaani pa lang ay binebenta na kaagad. Ayan, kung meron nga lang daw sana silang mechanical dryer or drying pavement, mas okay para mapatuyo ang palay, para ma-imbak din po. Maraming salamat po sa inyong pag-share, kapalay Rolly Fernando. And ito from RCF Extension Program Facebook page, from Kapalay Aldin Bartolay, watching po from Barangay Ipilan, Nara, Palawan, Farmers Association. Magandang araw po dyan sa mga kasamahan po ninyo sa inyong association sa buong Palawan na rin. Ayan. And ito, from Kapalay Cano Dumol, watching from Poblacion Ilaya, Panitan, Farmers Association. From Kapalay Merly Campos Tubilid, good PM watching from Nabunturan, Davao de Oro. Maraming salamat po. At ayun. And ayan, sa lahat po ng mga nakatutok sa mga Facebook pages, ayan, magandang araw po sa inyo. And ayan, so I think nasagot naman po kanina ni Kapalay Tyrone yung ating question kanina. And again, maraming salamat po Engineer Tyrone Huganas mula sa PhilRice Central Office sa pagbibigay ng time at syempre sa pagbibigay po ng napakaraming impormasyon po tungkol sa tamang pagbibilad at syempre pag-iimbak ng palay. Na sabi mo nga kanina, you keep on emphasizing na makakaapekto ito sa ganda at ayos ng kalidad ng mga inani na palay ng ating mga karadyo, agri at mga kapalay. Ayun. So, syempre, proceed na tayo agad sa ating palay tanungan segment. At syempre, bago namin i-reveal ang ating palay tanungan ngayong araw, ayan, sasagutin muna natin ang ating palay tanungan last week. Mula po sa tanong na tama o mali, makatutulong para sa mga diabetic at pre-diabetic ang low GI rice dahil hindi ito agad natutunas sa tiyan, kaya nakatutulong itong mapanatili ang blood sugar level sa katawan. Ang sagot po dito ay tama. At eto na po, para naman po sa ating palay tanungan ngayong araw, i-remind ko lang po ulit, ayan, para po sa mga nagnanais na sumagot ng ating palay tanungan, i-type ang DZDJ space, pangalan space, bayan at ang inyong sagot sa PhilRice Text Hotline 0917-111-7423. At para po sa ating palay tanungan ngayong araw, ayan, tama o mali, hindi dapat imbakin ang palay kung ito ay medyo basa pa kahit maayos ang pagkakasako. Dahil ang basang palay ay madaling mag-init at masira, kaya dapat muna itong patuyuin bago iimbak. Ulitin ko po, tama o mali, hindi dapat imbakin ang palay kung ito ay medyo basa pa kahit maayos ang pagkakasako. Dahil ang basang palay ay madaling mag-init at masira, kaya dapat muna itong patuyuin bago iimbak. So, i-type lamang po ang DZDJ space, pangalan space, bayan space, inyong sagot sa 0917-111-7423. At para naman po sa ating public service announcements,
or announcement rather. Alam niyo ba mga kapalay na may mga inisyatibo po ang PhilRice para po makatulong sa panahon ng El Nino. Gamit ang EWD o ang kontroladong pagpapatubig, nakakatipid po sa tubig nang hindi bumababa ang ani. Meron din pong drought-tolerant varieties tulad ng NCIC RC572, RC732, RC578 at RC480 at balanced fertilization upang mapanatiling malusog ang palay at maiwasan ang stress kapag may kakulangan sa tubig. Gabay din po ang palay check system sa tamang pamamahala ng palay lalo na sa patubig at abono. At para po sa dagdag na kita ay isinusulong din ang palayamanan system na magtanim ng gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig at mag-alaga ng hayop bilang alternatibong pagkakakitaan. At syempre, again po, ayan, i-like at i-follow nyo na po ang mga Facebook pages ng DE PhilRice, DE PhilMec, RSF Extension Program page at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. At i-shoutout ko na rin ang moderator ng RSF Extension Program Facebook page na si Sir Derwin Villena. Ayan. Para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri, maaari pa rin po kayong tumawag or mag-text sa number na 0962-119-7445. And again, maaari nyo pong balikan na mapakinggan ang episode ngayon ng Palay Bida sa Radyo Agri tuwing Sabado 2 to 3 p.m. sa ating pong 90.1 FM channel at syempre sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At yan po, ako po muli ang inyong nakasama ngayong oras na to, Badef, mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.